Magandang hapon po mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoong Hesukristo at aking mga kababayan bilang bayan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay, pagpapatuloy at pakikinig ng mga salita ng ating Diyos, ang buhay na ating Diyos Ama na sumasalangit. Siya lamang tunay na makakapagbigay ng ating kalutasan sa lahat ng ating mga problema. Sapagkat tayo po, wala nga pong ibang makakatulong sa lahat ng problema sa mundo. Ang problema po sa mundo ay maliit lamang kumpara natin sa Diyos. Kaya kahit po anong gawa ng tao sa ating mga ah, kapwa, sa ating kabayan, ang ating pong Diyos lamang ang makapagbibigay ng solusyon. Kaya po kung maipapakita natin sa Diyos yung katulad ng kay Haring Nebuchadnezzar sa mga taga Ninibe, yung pong pinadala po doon si Jonah na napakalaki rin po ng problema ng bansang yon, kaya pinadala po ng Diyos si Noah para mabigyan ng pag-asa pa kung talagang nanaisin nila na yung pong si Prophet Jonah pinadala nga po doon at sinabing magsisi sa mga kasalanan dahil kung hindi ay pupuksain o gugunawin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng Diyos ng mga Diyos ang kanilang bayan, ang bayan ng Ninibe. Kaya po tunay na nagpakumbaba ang Haring Nebuchadnezzar at nagdamit sako kasama ng kaniyang mga kasama, kaniyang bayan, at lumuhod sa Diyos at humingi, nagpakumbaba sa Diyos. Talagang tunay po. Dahil kahit po magrally ng magrally, ay kung gugustuhin ng Diyos na sa isang iglap ay matapos yung problema, mawawala at mawawala ang problema ng Pilipinas. Pero po, isa yan sa binibigay sa atin kung paano tayo makakaisip na may Diyos na tayo na isang mas higit na malaki sa pinoproblema ng bawat bansa. Kaya po muli magandang hapon sa aking mga kapatid, sa aking mga kababayan bilang bayan ng Diyos. Marami pong salamat sa inyo at tayo po'y muli ay humingi ng banal na espiritu sa ating Diyos Ama. Diyos Ama, muli po, narito po, ipinagpapatuloy namin ang continuation ng mga mensahe mo at aral sa pamagitan ng aming propetang si Isaya. Kaya po muli po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, hinihingi po namin ang patnubay ng iyong banal na espiritu upang ako po bilang tagabasa at ang ating mga binigay mo po para mapakinggan ang iyong mga salita, Ama, ay patnubayan mo din po silang lahat ng iyong banal na espiritu saan man silang naroroon sa sa lahat ng parte ng mundong ito, sa ano man ang kanilang dinadala, ano man ang kanilang dinaranasan sa buhay, ano man ang kanilang mga hinihiling, Ama, pagkaloob mo po sila sa kanila na upang maipakita mo po sa kanila na tunay na ikaw ay buhay. Katulad ng pinapatunay ko po sa kanila. Kaya po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, samot dalangin po namin, samot dalangin ko po, Ama, na ipakita mo sa kanila na ikaw ay tunay na buhay. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang pagsunod, subaybay lamang po dito sa iyong mga salita ay isang patunay na hinahanap kanila. Kaya po, Ama, sa pangalan po ng aming tagapagligtas at ng aming Panginoong Hesus, itinataas ko po ano man ang kanilang mga kahilingan ay naway pagpalain mo at ipagkaloob sa kanilang lahat saan man sila naroroon. Ganon din po sa aking angkan, sa aking sibling, sa aking mga kapatid,
ay pagpalain mo po sila at naway dumating ang kaharian mo sa kanilang lahat at upang maisabuhay nila ang iyong kalooban bago pa man dumating ang aming Panginoong Hesus. Salamat po Ama, ang iyong pong banal na Espiritu ay kasama na namin at inaangkin na siyang magbibigay sa amin ng lahat ng kaliwanagan. Salamat po Ama, all glory and honor is all yours forever and ever. Amen and Amen. Muli po, dito po ang pagbasa natin ngayon ay continuation ng Isaiah. Nandito po tayo sa Kapitulo 1, verse 21. Ang nakalagay po dito ay ang makasalanang lunsod. Ayan, natatama po ito sa ating kung ano man ang problema ng mundo ngayon eh. Angkop na angkop ito eh. Ang makasalanang lunsod. Ayan po. Kapitulo 1, verses 21. Ang makasalanang lunsod. Ano't nagumon ka sa kahalayan, lunsod na dating tapat, dati luklukan ng katarungan. Totoo naman po, ano? Dati po luklukan ng katarungan ang ating bansa. Katarungan ng ang mga namumuno'y makatarungan din. Ano po? Tapos po, ano po tayo ngayon? Biglang-bigla sa ating buhay. Kaya po, heto na, ang makasalanang lunsod. Noon ang naghahari sa iyo'y ang katwiran, ngayon tirahan ka ng mga mamamatay tao. Jerusalem, dati mahalaga kang tulad ng pilak, dati katulad ka ng mamahaling alak, ngunit ngayon tubig na lang ang iyong katumbas. Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat ng mga magnanakaw. Aba, talaga nga naman. Hindi po nagkakataon na no. Talagang pinapakita ng banal na espiritu kung ano ang bayan. At ito po'y isa na ang ating bayang Pilipinas. Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat ng mga magnanakaw, matatakaw sa suhol, at nanghihingi ng regalo, pinagkakaitan ng katarungan ang ulila. Walang malasakit sa mga balo, kaya nga't sinabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, ibubuhos ko ang aking poot sa aking mga kaaway. Maghihiganti ako sa aking mga kalaban. Parurusahan kita para ka magbago, kung paanong ang pilak ay pinararaan sa apoy at tinutunaw para dumalisay. Bibigyan kita uli ng mga pinuno tulad noong una, at ang mga tagapayo gaya noong simula. Ano pat tatawagin kang lunsod ng katarungan, ang lunsod na matapat? Maililigtas ang Jerusalem sa pamamagitan ng katarungan. Ang mga nagsisisi at nagbabalik loob ay pawawalang sala. Mapupuksang lahat ang mga suwail at makasalanan. Malilipol ang mga tumalikod kay Yahweh. Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyong pagsamba sa mga punong kahoy. Alam niyo po ba yung sinasabing punong kahoy dito? Ito yung mga ribultong ginawa inanyuan na sinasamba ng tao. Yung pong katulad ng katawan ng Panginoong Hesus na pinako, nakapako, hanggang ngayon nakapako sa harapan ng loob ng simbahan. Kahoy po yun eh, yung mga yon, at saka yung mga ribulto na ipinuprosesyon. Ayan. Pagsisisihan ninyo ang ginawa ninyong pagsamba sa mga punong kahoy at pagtatayo ng mga sagradong hardin.
Matutulad kayo sa malabay na punong kahoy na nilagas ang mga dahon, at sa harding hindi nadidilig, kung paanong ang dayami ay nasusunog ng alipato. Ang mga kapangyarihan ay ipapahamak ng kanilang kasalanan, at walang makakapigil niyon. Ayan po ang katapusan ng verse ng Kapitulo 1, verse 1 hanggang 31. Maliwanag po yung sinabi, no? Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong pagsamba sa mga punong kahoy at nagtatayo ng mga sagradong hardin. Matutulad kayo sa malabay na punong kahoy na nilagas ang mga dahon, at sa harding hindi nadidilig, kung paanong ang dayami ay nasusunog ng alipato. At ito tingnan nyo. Tunay na tunay, oh. Ngayon, tirahan ka ng mamamatay tao. Jerusalem, dati mahalaga kang tulad ng pilak, dati katulad ka ng mamahaling alak, ngunit ngayoy tubig na lang ang iyong katumbas. Naging suwail ang iyong mga pinuno, kasabwat ng mga magnanakaw, matatakaw sa suhol at nanghihingi ng regalo. Pinagkakaitan ng katarungan ng ulila, walang malasakit sa mga balo. Kaya nga't sinabi ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, ibubuhos ko ang aking poot sa aking mga kaaway. Maghihiganti ako sa aking mga kalaban. Parurusahan kita para ka magbago. Ayan. Nakikita niyo po ang nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating mundo. Ayan. Di po ba? Ayan, natapos na po natin yung Isaiah Kapitulo 1 hanggang verse 1 hanggang 31. I-continuous po natin hanggang 2. Kasi ang gagawin po natin ay babasahin natin ito in English. Kapag katapos po nitong 2. Kapitulo 2, verse 1 hanggang 22. Kapayapaang walang hanggan. Ayan po. Naka-indicate kung ano itong sinasabi rito. Kapayapaang walang hanggan. Ibig sabihin, kapayapaang walang hanggan. Ngayon, tingnan natin po kung ano ito. Ito ang pangitain ni Isaias na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, hali kayo, umahon tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. So, ibig sabihin po, sa pagdating ng kapayapaan, yung kanilang mga sibat, kagayon, gagawin na lang nilang sudsud. Yung karit ba? Ano ba yung karit? Alam ko po itong karit ito yung pinangkakarit ng damo tsaka yung palay. Parang yung panghiwa na lang ng palay.
Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang digmaan. Yun. Ayan po ang kapayapaang walang hanggan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ni Yahweh. Ang ganda po ng pangako niya, ng ating Diyos Ama, Diyos ng mga Diyos. Kaya matuto tayo. Ayan oh. Kayo, umahon tayo sa bundok ni Yahweh at sa templo ng Diyos ni Jacob upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Ngayon po, sa panahon natin, ito po yun. Ang Biblia. Dahil dito po nakasulat halos ang lahat ng dapat gawin ng tao. Matuto lamang po tayong sumunod, maniwala. Dahil sabi nga po niya, may mga taong maliligtas at hindi maliligtas. Yung iba naman, nabigyan na ng pagkakataon na wala pa. Bakit? Kasi yung iba, natuto na, tumikim na, natanggap na ang biyaya ng Diyos, lumalakad na sa panuntunan ng Diyos, tapos nahikayat pa ng iba, iwinalapan niya kung ano yung pagkakataong nasa kanya, yung pribilehiyong nasa kanya. Ganun po yun pag tayo'y lumalakad na sa Diyos, bago nahikayat tayo ng mundo sa mga kung ano-anong pinaggagawa at pinanghihikayat ng mundo, ayan po yun. Mawawala ang ating pribilehiyo na tayo ay makatanggap ng kapayapaang walang hanggan. Ayan, maliwanag po. Tapos dito naman po tayo sa wawakasan ang kapalaluan. Ayan. Yang kapalaluan ngayon na nangyayari, sinabi na po na under control ng ating Diyos Ama sa langit, lahat ng nangyayari. Hindi po porkit nangyayari yan ay hindi nakikita yan ng Diyos. Ang lahat ay under ng control ng Diyos. And His right time, makikita nyo na lang ang mangyayari. Ayan. Wawakasan ang kapalaluan. Itinakwil mo ang lahi ni Jacob na iyong bayan, pagkat ang lupain ay puno ng mga manghuhula at mga manggagaway, gaya ng mga Pilisteo, nakikibagay sila sa kaugalian ng mga dayuhan. Yan, isa po dito, ang bayan ng Pilipinas. Marami ang ganyan yung hula-hula. Yung mga manggagaway, marami yan Kaya po sa totoo lang ang ating bayang Pilipinas kaya nasa salot dahil sa ganyan Marami po yan Dahil kasi po, pagka ganyan, ay ang kakambal po niya ay salot. Manggagaway at manghuhula. Iba po kasi yung manghuhula ng Diyos At iba rin po yung manghuhula ng masamang espiritu. Yun po yun. Marami po ang tao umaasa sa good luck. Mga ganitong ang bituin, ganyan, ang zodiac sign, ganyan. Ayan, mga ganyan. Ito po tayo. Kapitulo 2:7. Sagana ang lupain sa ginto at pilak at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Sa buong lupain maraming kabayo at hindi mabilang ang kanilang mga karuwahe. Puno ng Diyos-Diyusan ang kanilang lupain. Diba? Totoo naman yan. Sila'y lumuluhod sa idolong sila rin ang gumawa. Maliwanag, ha? Napakaliwanag na paliwanag. Maliwanag na salita ng Diyos.
Tunay nga naman na masagana ng ginto ang lupa. Walang pagkaubos daw ang kayamanan. Totoo naman. Kaya lang naman kinukurakot nga di po ba? Puno ng Diyos-Diyusan ng kanilang lupain. O di ba napakarami-raming rebulto. Sila'y lumuluhod sa idolong sila na rin ang gumawa. Di ba ginagawa ng tao yung mga rebulto ng kamay ng tao, nilalagyan ng forma. Nilalagyan ng hugis, nilalagyan ng ilong, ng tenga, ng mata. Tapos sasabihin natin, sa kanila tayo nagdadasal. Kaya nga nagalit ang Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses sa Ten Commandments, bumaba ka na doon dahil ang bayan ay nagkakagulo na at sila'y gumawa ng kanilang kalapastanganan sa Diyos. Sila'y gumawa ng kanilang iniidolo, ng kanilang idolo at kanila nang sinasamba at sinasayawan. O di pagbaba ng Moses, ano ang nangyari? Winasak ni Moses ang 2 bato ng Ten Commandments. Dahil nakita niya yung mga tao niya gumawa na ng idolo at nagsisisayaw na. Dahil ayon sa kanila, hindi daw bumababa si Moses sa bundok. Matagal na at sabi nila baka daw patay na. Ay hindi nila alam ang 1 taon at ang 1,000 taon sa lupa. Ayan po nasa Biblia po yan Ang 1,000 taon sa lupa ay lumalabas lamang na 1 araw sa Diyos. O makuya nyo yun. Kahit pa sabihin mong 400 years mawala si Moses, 1 araw nga sa Diyos yung 1,000 ang tao, hindi kasi nga alam. Kaya nga, God said, our Father God in heaven said, my people are destroyed because of my people are destroyed for lack of knowledge comes from God. Yan, ibig sabihin, sila'y nasisira, nadidisgrasya dahil sila'y mga kulang sa karunungang nagmumula sa Diyos. Ayan po. Kaya po itong ating binabasa at aking pinapakinggan nyo naman ay ang karunungang nagmumula sa Diyos. Alam nyo po, pag ako hindi ako pinapakinggan ko rin mismo itong aking binabasa Inuulit-ulit ko din ito sapagkat pag po ikaw ay nagbabasa, kung ano yung i-ongoing sa'yo ng banal na spirito, dire-diretso ka lang Kaya ako po, inspired din ako pakinggan. Kasi sa pakikinig ko, nakikita ko yung, nasabi ko pala yun, ako ba yun, ganyan. Pero sabi ko kasi, alam ko naman kasi ang nangunguna ang banal na spirito, hindi ako Kaya po, ganun. Ngayon, napansin ko nga lang po doon, yung mga nabubulol ako, nagkakamali-mali English ko, kayo na po bahalang magpasensya kasi nga, kita nyo naman, ang aking kaharap na Biblia, English, Tagalog, Hapon, meron pa nga akong susunod, Spanish pa nga Wala nga lang akong pero sa apps may Spanish po na Biblia Kaya po, yung aking salita lalo na pagpuyat ako, tapos pakikinggan ko yung aking record. Nako minsan po napapangiti ako, pero maliwanag naman po ang salita ng Diyos. Nakikita ko naman po yung kaliwanagan. Kasi kahit ako mismo, nare-refresh. Ako po mismo nare-refresh. Kaya po, nga, lalo na po ako pag ang trabaho ko ang layo ng aking trabaho sa bahay ko, 1 oras Kailangan meron kang estimate 1 oras na pataan bago ka pumunta doon. Kasi pag mga 40 minutes lang
ang ano mong ang ilalaan mo ay naku, lalo na 'pag na-traffic ka, naku hindi puwede. Talaga pong ang ano ko po, estimate na nilalaan ko sa aking ano, 1 oras. Kasi 1 oras lalo 'pag ma-traffic nga, umaabot pa ng 2 oras, eh. Hmm, ang layo ko po sa bahay, sa trabaho, ha. Kaya po, mayroon akong time sa pakikinig mismo ng ni-record ko. Kaya po gano'n din, gawin niyo po rin 'yon at sigurado na itong ating pinapakinggan, ito pong ating nire-record, napakarami niyong matututunan dahil mismong puro katotohanan lamang ang maririnig niyo rito, lalo't mga buhay na patotoo ko mismo. Ayan po. O eto na po tayo sa ulitin po natin yung Kapitulo 2, 7 ano? Sagana ang lupain sa ginto at pilak at walang pagkaubos ang kanilang kayamanan. Sa buong lupai maraming kabayo at hindi mabilang ang kanilang mga karwahe. Puno ng diyus-diyusan ang kanilang lupain. Sila'y lumuluhod sa idolong sila na rin ang gumawa. Kaya ang lahat ng tao ay malalagay, hamak at mapapahiya. Huwag mo silang patatawarin. Naku po, ayan po ang sinabi ng Diyos, huwag mo silang patatawarin. Naku, ultimatum ng Diyos yan. Kasi, ang isa po kasi na hindi mapapatawad ng Diyos na kasalanan, yung ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan at yung binabastos mo ang banal na spirito. 4 po yan eh. Yung pakikiapid. Pero kung hindi mo alam ng panahon, talagang hindi mo pa alam ang salita ng Diyos o ang kalooban ng Diyos nung nakiapid ka at humingi ka ng tawad, magiging forgivable po ng Diyos yun. At pagka nagrepent ka, ikaw ay bibigyan ng bagong anyo. Magiging bagong tao ka pagtanggap mo sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang pagrepent natin, pagsisisi natin, tatanggapin natin ng Panginoong Hesukristo. Kasi siya lahat ang kukuha ng kasalanan natin. Sa magitan niya, lilinis tayo. Kaya po ganun yon. Pero ang hindi niya mapapatawad kung uulit-ulitin mo. Yun po. At ang isa pang hindi at 4 po yan yung kumakain ng dugo. Yung pagkain o luto na nilagyan ng dugo. Ginamitan ng dugo. Ang dugo po ng hayop o ng pagkain ng hayop na kakainin, ang utos ng Diyos, ibuhos mo sa lupa. Ganon po yung ginagawa ng aking mother nun eh. Pag siya nagkakatay ng manok, binubuhos niya sa lupa. Hindi siya kumakain ng dugo. Doon ako believe sa ermat ko. Kasi napaka-devoted din po nun eh. Ma-religyosa yun eh. Tapos ito pong pakikiapid. Tapos itong kumakain ng dugo. Itong sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yung mga ribulto na. Diyos-Diyusan po ang tawag dyan. Marami pong Diyos-Diyusan. Mga ribulto. Tapos yung kapag ang sarili mo yung under ka sa isang bagay. Halimbawa po yung masyado kang branded. Yung parang, tawag dito, parang nahuhumaling ka sa mga kung ano-anong brand. Yun, nagiging Diyos-Diyosan mo po yun. Bukod sa Diyos-Diyosan na sinasamba mo, niluluhuran mo, yan ang mga bagay na hindi napapatawad na kasalanan ng Diyos na ginagawa ng tao. At saka po, yung sumasangguni sa mga manggagaway, sa mga mangkukulam, sa mga manghuhula, yan. Yan, hindi mapapatawad po ng Diyos yan. Kaya, sana po matandaan natin yan. Manggagaway, mangkukulam, sumasangguni sa mga manghuhula, nakikiapid, lumalapastangan sa banal na spirito ng Diyos. Ano pa yung sinabi ko? Manggagaway, mangkukulam, tapos yung kumakain ng dugo,
Ayan, yan po ang mga hindi napapatawad. Kasi po, yan ay paglabag mismo. Ila yung mga manggagaway po, paglabag mismo yan sa banal na spirito. Kaya po hindi napapatawad yung mga yan. Kaya po kung tayo hindi nakakarinig, o ngayon ay narinig na natin, umpisahan na po natin. Umalis na po tayo dyan. Umiwas na po tayo at magsisi, humingi na tayo ng tawad. Dahil hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Hindi naman basta tayo bukal sa puso natin at hindi natin nalalaman. Yun naman ay ginawa natin sa hindi pagkakaalam. Bibigyan po tayo ng pagkakataon na mapatawad ng Diyos. Yan po, tatandaan nyo yan, ha? Kung hindi natin yon nagawa sa hindi pagkakaalam, sabihin, hindi natin alam ang tunay na kalooban ng Diyos. Nagawa mo yun, ngayong alam mo na, o edi syempre, simula ka na, umiwas ka na, magbago ka na, magsisi ka na, tanggapin mo na ang Panginoong Hesukristo, isabuhay mo na ang lahat ng kanyang aral sa buhay mo, sa buhay ng mga anak mo, sa buhay ng lahat-lahat ng mga kamag-anakan mo hanggat maaari. Ako po, ganyan ang ginawa ko Simula nang mabasa ko ang Biblia, inumpisahan ko sa mga kapatid ko yan, sa mga pamangkin ko, sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, kakilala ko, kung sino yung magkataon na ipahintulot ng Diyos, na ipagkaloob ng Diyos. At alam niyo po, ang natatandaan ko noon, siguro 1996-7 yun. Pag meron akong tao na nagkataon lumapit, no? Tapos may problema siya. Tapos lumabas sa bibig ko yung salita ng Diyos. Alam niyo po, tuloy-tuloy. Kaya pag umalis yung tao, alam mo po, sabi noon sa akin, ano daw, gumaan. Naibsan yung kanyang dinadala. Pero po, ang natatandaan ko po noon, yung katawang lupa ko, parang parang napapagod ng magsalita, pero dire-diretso pa rin. Ayun ang nagtataka nga po ako Pinipigil ko yung sarili ko, pero hindi. May diretso yung bibig ko sa mga salita ng Diyos na idini-deliver dun sa kaharap ko. Yan. Yan po yung time na 1996-7 yun ano po ako nun college. Yan. Alam ko college na ako nun. Ayan po. Kaya, ito po, Kapitulo 9. Kaya, ang Kapitulo 1, verse 9. Kaya ang lahat ng tao ay malalagay, hamak at mapapaiya. Huwag mo silang patatawarin. Magtago sila sa mga yungib at mga hukay para hindi makita ang mukha ni Yahweh at ang kanyang kaningningan. Ang mga palalo ay pasusukuin. Ibabagsak ang mga maharlika. Si Yahweh lamang ang dadakilain pagdating ng araw na iyon. Sa araw na yaon, wawakasan ni Yahweh ang kapalaluan ng lahat at ibabagsak ang mga makapangyarihan. Ibubuwal niya ang nagtataas ang sedro ng Libano at malalabay na punong kahoy sa lupain ng Basan. Papatagin niya ang matatarik na bundok at matataas na burol. Iguguho niya ang lahat ng tore at mga muog. Yan nangyayari na po ngayon yan sa lindol. Palulubugin niya ang mga naglalakihan at naggagandahang barko. Ang mga palalo ay pasusukuin. Ibabagsak ang mga maharlika. Si Yahweh lamang ang dadakilain pagdating ng araw na iyon. Mawawala ang lahat ng Diyos-Diyusan. Magtatago ang mga tao sa mga yungib at sa mga hukay para hindi makita ang mukha ni Yahweh at ang kanyang kaningningan. Sa araw na yaon, si Yahweh na lang ang dadakilain. Sa araw na iyon, ang mga ribultong ginto at pilak na sinasamba nila at sila rin ang gumawa ay hahayaan na lang na pamahayan ng mga daga at paniki. Magtatago sila sa mga yungib at mga hukay
para hindi makita ang mukha ni Yahweh at ang kanyang kaningningan. Sa araw na yaon, si Yahweh na lang ang dadakilain. Huwag ka nang magtitiwala sa tao. Ano ba ang kanyang halaga? O ayan, may pahabol pa. Ito po yung nabasa ko nun eh. Isa po kasi ako sa madalas mabiktima eh, yung sobrang tiwala sa tao. Pero nung nabasa ko yung Biblia, ay ganun pala yun. Pag sa tao ka nagtiwala, walang mangyayari sa'yo. Sa Diyos ka magtiwala, sa Diyos ng mga Diyos. Ayan po, napakaliwanag, ano po. Kaya po, ang ating gagawin ay, tingnan po natin, yung pangatlo, hanggang 3. Pwede pa yata tayo hanggang 3. Ano po? O pwede nga po. Tuloy po natin ito. Hanggang Kapitulo 3 tayo. 36 pa lang naman po dito. Ayan. Kapitulo 3 hanggang Kapitulo 3, 1 to 26. Babasahin po natin. Kung makakaya pa natin yung 4, bibilisan ko na lamang po para mas makuha natin yung kahit hanggang Kapitulo 4. Okay po, let's go. Kapitulo 4, verse 1 hanggang 24. Kaguluhan sa Jerusalem. Aalisin ni Yahweh sa Jerusalem at sa Juda ang lahat nilang pinagtitiwalaan, ang tinapay at ang tubig, ang magigiting na bayan at ang mga kawal, ang mga hukom at mga propeta, ang mga manghuhula at matatanda ng bayan, ang mga pinuno ng kawal at ng bayan, ang kanilang mga tagapayo, ang mga politiko, at ang mga salamangkero. Ang pamumunuin ko sa kanila'y mga batang musmos, mga batang may gatas pa sa labi. Aapihin ng bawat isa ang kanyang kapwa, hindi igagalang ng bata ang matatanda, at ang hamak ay lalaban sa nakatataas. Darating ang araw na pupuntahan ng isang tao ang kanyang kapatid sa bahay ng kanilang ama upang sabihin, mayroon ka namang balabal, ikaw na ang mamuno sa amin at mamahala sa gumuho nating kabuhayan. Tutol ito at sasabihin, ako'y hindi ninyo pinuno, wala ni tinapay o damit na bahay sa bahay ko. Hindi ako maaaring mamahala sa ating angkan. Guguho ang Jerusalem at babagsak ang Juda, sapagkat lumabag sila kay Yahweh sa salita at sa gawa. Nilapastangan nila ang kanyang kapangyarihan. Ang pagkiling nila sa iba ay gagawin din sa kanila, gaya ng Sodoma. Hayagan silang gumagawa ng kasalanan, kawawa sila. Sila na rin ang nagpapahamak sa kanilang sarili. Sabihin ninyo sa taong matuwid, mapalad ka, pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran, at sa masamang tao, kawawa ka, sasapitin mo'y kapahamakan. Kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. Ang mga ususero ang umaapi sa aking bayan. Sila ay dinadaya ng mga nagpapautang. O bayan ko, inililigaw ka ng iyong mga pinuno, hindi malaman kung saan kayo pupunta. O ayan, maliwanag po yan ha. O diretso po tayo ha. Hinatulan ng Diyos ang kanyang bayan. Kapitulo 3:13. Si Yahweh ay nakahandang humatol. Tumatayo na siya upang hukuman ang kanyang bayan. Sinasabi ni Yahweh ang kanyang paratang laban sa matatanda at sa mga pinuno ng bayan. Kayo ang naninira ng ubasan. Ang laman ng inyong bahay ay puro nakaw. Ay, sa mahihirap. Ay, totoo. Ano po? Di po ba?
Mga pinakita sa TV, napanood ko yun ha. Mga napakayayaman, daming sasakyan. Matuloy po tayo. Pasensya na po kung naaalala ko yung mga nakikita ko sa, dahil naglalabasan na ang dami mga ninakaw ng mga pera ng bayan, ano. Yun, nakakainis din talaga eh. Ito po, 50 na tayo. Bakit ninyo inaapi ang aking bayan at sinisikil ang mahihirap? Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan. Babala sa kababaihan ng Jerusalem. O ayan, sa mga kababaihan daw po Hindi po porke binanggit na sa Jerusalem ay Jerusalem lang eh. Kasi po ang Jerusalem, ang mga Judea o Judaizin or mga Jews, nagkalat po ito sa buong mundo. Scattered around the world po ito. 1,000 years ago o 100 years ago ba? Kasi sa Pilipinas nga, merong ilang libo po. 3,000 ba yun? Mga Judaizin. Nung panahon po ni Hitler yun sa history yun Panahon po ni Hitler nung nililipol niya yung mga Jews. Yung mga nagpulasan ng mga Jews na puntahan sa iba't ibang parte ng mundo. At yun po yung nakasulat din sa Biblia ha. Sinabi po ng nasusulat po sa Biblia yun. Sila ay magpupulasan at magkakalat sa buong mundo. Kaya po nangyari nga din yun, di ba? Hindi po yun hula-hula. Yun po ay bukod sa nasa history ay nasa Biblia rin. Kaya po, pag sinabing Jerusalem, hindi lamang po sa bansang Jerusalem kasi ang lahat ng bayan ng Diyos ay nagkalat na sa buong mundo. Ayan po. At sinasabi ko nga po, ang bagong bayan ng Diyos na sinasabi ay ang mga taong sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Ayan po. Kaya siguraduhin po natin na tayo ay maging isa sa bayan ng Diyos. Ano po? Babala sa kababaihan ng Jerusalem. At sinabi pa ni Yahweh, palalo ang mga anak na babae ng Jerusalem, matigas ang leeg, pasulyap-sulyap, pakending-kending kung lumakad, pinakakalansing ang mga pahiyas sa paa. Dahil diyan, kakalbuhin sila ni Yahweh at iiwanang hubad. Ayan, di po ba may mga kadalagahan niya, may mga nakikita, palakad-lakad, pakending-kending nga, no? Ayan. Ayan, verse 18 po tayo. Sa araw na iyon, aalisin ni Yahweh ang mga pahiyas sa paa, ulo at leeg, ang mga kwintas, pulseras at bandana, ang mga pahiyas sa buhok, braso, baywang, mga sisidlan ng pabango, at mga agimat, ang mga singsing at pahiyas sa ilong, ang mamamahaling damit, balabal, kapa at pitaka, maninipis na bufanda, kasuutang lino, turbante at belo. Ang dating mabango ay aalingasaw sa baho, lubid ang igagapos sa halip ng pamigkis. Ang magandang buhok ay kakalbuhin, ang magagarang damit ay papalitan ng sako, ang kagandahan ay magiging kapangitan. Mamamatay sa digmaan ang mga kalalakihan, mabubuwal sa labanan ang magigiting na kawal. Sa mga tahanay may iyak at panangisan. Ang lungsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na lupaypay. Ang lungsod ay matutulad sa isang babaeng hubad na lulupasay sa lupa. Sa araw na iyon, 7 babae ang mag-aagawan sa isang lalaki at sasabihin nila, kami na ang bahala sa aming kakanin at daramtin, pakasalan mo lamang kami para maalis ang aming kadustaan. O di ba nangyayari din po yan? May mga ganyan akong nababasa, nababalitaan, nangyayari yan Mga daming mga asawa, ano po? So, bago pa mangyari yon naisulat na ng mga propeta ng Diyos. Ayan po, ito po. Maiksi lang po itong Kapitulo 4. 1 hanggang 6 lang po ito.
Ayan. Ito po ay muling itatayo ang Jerusalem. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ni Yahweh ang lahat ng pananim sa Israel, at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas ng mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. Sa pamagitan ng makatarungang paghatol, lilinisin ni Yahweh ang karumihan ng Jerusalem at papawiin ang dugong dumanak doon. Pagkatapos lilikha siya ng isang ulap na ilililim sa ibabaw ng bundok ng Siyon kung araw at magiging maliwanag na ningas kung gabi. Lalaganap ang kanyang kaningningan, parang malawak na bubong na ang magsisilbing lilim sa init ng araw at kublihan sa unos at ulan. Ayan po, Kapitulo 4. Nabasa natin, nakarami po tayo ngayon. Marami po, Kapitulo 1 hanggang 4 ang nabasa po natin ngayon. Kaya lang po, paisa-isang oras kasi hanggang isang oras lang po ang audio record na kada isa. Kaya po ito, naka 46 tayo. Ngayon po, naintindihan nyo po yung mga sinabi, ano? Kaya po, yung pong mapapalad, kung natatandaan natin ito, mapapalad. Sasabihin ninyong sa taong matuwid, mapalad ka, pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Ayan po, tunay po yan eh. Kapag matuwid ka, papakinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Pero pag yung mga pinagpaguran mo'y galing din sa masama, mawawala't mawawala din po yun eh. Hindi po yun mapapakinabangan. Yun po ang sinabi ng Diyos. Kapag ka ang pinagpaguran mo ay hindi galing sa mabuti, sa pagkamatapat, mawawala't mawawala din po 'yon. Kaya po dapat kahit na mahirap maghanap buhay, basta't marangal, sigurado po tatagal mo pong mapapakinabangan 'yon. Kaya tayo po ang dapat na nakakapakinig ng salita, ibahagi din po natin ito. Yung mga napapakinggan po natin kung sa pakikinig natin. Kasi po, marami, totoo po yun eh. Kapag nagbabasa ka, di po ba pag nanonood ka ng TV or movie, mas natatandaan mo po kapag nakikita mo, di po ba? Tsaka naririnig mo. Ganito rin po ito eh, yung sa audio. Pag nakikinig ka, mas natatandaan mo eh. Pero kasi po, kaya ganon, dahil nauulit-ulit mo. Pag nagbabasa ka po kasi, unless seryosong-seryoso ka at talagang full support ang banal na spirito sa iyo, talagang matatandaan mo. Yun po ang aking masasabi. Kaya po dapat sa ating pagbabasa ng Biblia, o kung di man tayo makabasa ng Biblia, sa ating pakikinig, tayo po mismo sa sarili natin, ibulong natin, Diyos Ama sa langit, Diyos ng mga Diyos, Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob, at Diyos Ama ng aming Panginoong Hesukristo, at siya rin naman naming Diyos na kinikilala. Ama, sa pamagitan mo po, ikaw na aming Jehovah Jireh, our Yahweh El Shaddai. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, napadalhan mo po kami ng iyong banal na spirito upang makapagbigay, tumulong sa amin upang maintindihan namin ang lahat ng iyong mga aral at ganun din po'y aming maisabuhay. Kasi po, ito po
ay pinapaniwalaan namin na ipinagkaloob mo bilang gabay namin sa buhay. Kaya po ito po ang lahat ng aming ang pinapaniwalaan, naririnig namin ay aming pinaniniwalaan. Dahil ito po'y salita mo. At ayon po sa iyong sulat, ang sabi mo nga po, sambahin ka sa espiritu at katotohanan. At ito po ang aming mga pinakikinggan ay ang katotohanang nagmumula sa iyo. At ikaw naman po ay dinadalangin na namin, sinasamba namin sa espiritu at katotohanan. Kaya po ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ibigay mo po palagi sa amin ang iyong banal na espiritu upang aming maging gabay sa lahat ng araw ng aming buhay. Upang maipamuhay namin ang kalooban mo sa aming buhay. Ayan po, ganyan po ang pananalangin natin sa Diyos ha. Kasi po, ang pananalangin po natin kasi, dapat isasama natin buong puso natin, isip at kaluluwa sa pananalangin. Kasi kahit po tayo nasa labas, pwede po tayong kumausap sa Diyos. Basta po palagi nating ang focus ay siya. Ang focus natin ay siya. At hindi yung kung ano-anong nakikita natin sa labas. Ganun po. Kasi gusto po ng Diyos, kung si Abraham nga po tinawag po ng ating Diyos Ama na ang kanyang kaibigan. Ganun po ang gusto ng Diyos sa atin. Gusto niya na ituring natin siya bilang Ama, kaibigan, lahat. As in. Kaya nga po, love your God with all your heart, mind, and soul. So, ibig sabihin po nun, yung the whole mo, love mo siya. Ganun po yun. Tapos, love your neighbor as you love yourself. So, ibig sabihin, kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun mo rin mahalin ang kapwa mo. At, love your parents. Yan, isa po sa isang example ng love your neighbor. Kasi po, ang neighbor mo, hindi lang yung kapitbahay mo. Ang neighbor mo po, yung kapatid mo, pinsan mo, pamangkin mo, nanay mo, tatay mo, lola mo, lolo mo. Sila po yung mga neighbor. At the same time, yung kakapitbahay mo. Hindi po porque sinabing neighbor, yung kapitbahay mo lang. Hindi po ganun yun. Kapwa mo. Sino ba ang kapwa mo? Yung pamilya mo, tatay mo, nanay mo, asawa mo, o girlfriend mo, o kasamahan mo sa trabaho. Yan po lahat kapwa mo, neighbor mo. So, it means, lahat niyan dapat mong pakisamahan. Kaya po, meron nga po akong isang kakilala nun Pilipina yun. Ang nakita ko po sa kanya, lahat ng makita niya sa tao, pag may, di maganda, sasabihin niya or pagtatawanan niya. Lalo na po pag may edad, sabihin ko po, uy, parang nanay mo na yan. Or pag nagagalit siya, kung ano-anong salita sasabihin niya, uy, huwag mong gagawin yan. Kasi parang nanay mo yan, di ba? Si utos nga ng Diyos, love your parent, di ba? So, yung edad nila, assuming na sila ang iyong parent, kasi kahit pa sila ay diferente na kung saang bansa, basta sila'y kaedad ng lola mo, ng nanay mo, ng kapatid mo, mo yung procedure na love your parents. Mahalin mo sila kasi hodang hindi mo sila kadugo. Ganun po yon. Yun po yung malawak po ang kapaliwanagan ng love your parents Honor your father and your mother. Lahat po ng matatanda sa buong mundo, lahat po na yan na makasalamuha mo, sila po ay assuming na mother and father mo. Kaya, respect them. Ganun po yun. Ganun po rin ang ginagawa ko sa buhay ko. Simula pagkabata. Ginagawa ko na po yun. Kasi, lalo na po pag mga lola, love na love ko yung mga lola. Kaya po ako nung napunta sa aking trabaho, puro lola doon. Pero nakita nila, isa ako sa tumagal doon. Samantalang ang sabi nila,
mga urusay daw yun, maiingay. Hindi nila alam, lumaki ako sa lolang maingay. Kaya po sanay na ako. Napalayo ako sa lola ko. O di siyempre na-miss ko yung lola ko. Dito sa trabaho ko, ang dami kong lola. Oh, yun po. Kaya nga lang po ngayon wala na, mga retired na po. Kaya nami-miss ko rin po Kaya ilan nila, dadalawang piraso na lang, 3 kaputol na lang yata ang natitira doon. Ayun, ganun po kahit sino po. Basta nasa sitwasyon talagang sinasabihan ko po na tama yung utos ng Diyos Sinusunod ko lamang. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, isigaw mo ang kanyang salita. Ituro mo. Yun po ang utos ng Diyos. Kaya po, wag tayo nagagalit pag may mga tao talagang tinawag ng Diyos para magsalita. Ganun po yun. Pakinggan nyo. Baka kaya nangyari yun dahil may bagay na dapat kayong marinig. Ganun po yun. O sige po. Muli po, tayo na po ay magsasarado ng tilon at nasa paisa-isang oras po naka-4 na kapitulo po tayo dito sa chapter ng Isaya. Kaya po isang napakalawak na kayamanan po ang ating nadig, ang ating nahukay. Ulit-ulitin nyo lang po at nang makita nyo yung kayamanan na makukuha nyo kung hindi nyo pa nakuha sa isang pakinig. Kasi po ako, inuulit-ulit ko rin ito Kaya po paulit-ulit din ako nare-refresh. O paano po? Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. At nawa po sumainyo ang kapayapaan, pagpapala ng ating Diyos, ng mga Diyos na sumasalangit, na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ating tagapagligtas, at siya rin naman ating Ama, sapagkat tayo'y nagmamahal sa Kanya at sumusunod. Kaya po kung tayo o kung sino man ang mga nakakapakinig na hindi pa nakakasunod ng buo, gawin niyo po upang anumang bagay ang hilingin niyo sa Diyos, gagawin niya po yun. Totoo po yung sinabi niya na hindi pa natatapos ang inyong panalangin ay nagawa na niya o pinakikingganan niya. Yun po. Napakasarap po yun. Isang napakasarap at walang kasing halagang kayamanan yon. Yung kada panalangin mo ibibigay niya sa iyo. Yun po ang gusto ko na iparating sa inyo, na maranasan niyo. Kaya po, ako po ay buhay na patotoo sa kabutihan, katunayan, at buhay ng Diyos. Kahit siya ay Diyos na hindi nakikita, pero siya ay Diyos na kumikilos, sumasagot, nakikinig, nababasa iyong puso at iyong isipan, nababasa niya yan, alam niya lahat yan, alam niya kung pwede sa'yo, kung makakasama sa'yo, alam niya po yon. At siya ang Diyos na sumusuporta, lahat, nangangalaga. Tandaan niyo po kaya love your God with all your heart, mind, and soul through our Lord Jesus Christ and His teaching. Live our life by the power of the Holy Spirit. Maiintindihan po natin kung ano at kung ano ang magiging benefits natin sa lahat ng mga ating pagsisikap. Muli po, salamat sa inyong lahat at muli po tayo magdasal na. O Diyos Ama namin na sumasalangit, Diyos na buhay at dakila, maraming salamat po. Hindi ko na po nabasa sa English na pagpatuloy at ngayon po ay tinapos ko na po sa Kapitulo 4 at marami pong salamat Ama dahil naniniwala po kami na ang lahat ng iyong salita ay para sa amin. At ako rin po ay nagpapatunay, tunay po na iyon ay para sa amin, ibinibigay mo. At kung lahat po ng tao ay nakakaalam, nakakasunod ng iyong salita, tunay na wala pong gulo sa buhay namin sa mundong ito. Salamat po. Ang tanging nagbibigay lamang po ng gulo ay ang kaaway mo na ayaw sa tao. Kaya po, maraming salamat sa iyong kalakasang binibigay sa amin, sa iyong katatagan at sa lahat ng paraan na ipinagkakaloob mo sa amin po upang malabanan ang kaaway.
na dumidispotorbo sa aming buhay. O Father God in heaven, we love you, we praise you, we glorify you, we give you thanks. How great thy art, our loving kindness, Father God. We lift our praises, thanksgiving through your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen and amen. Muli po mga kapatid, ang kapayapaan ay sumainyong lahat. Salamat po.